Shoutout sa ating taga-subaybay na si Katsakino Dukusin, si Ronald Barbosidad, Romeo Conchata at ang iba pa nating mga tagapakinig. At ngayon sa ating balita, itong Barangay Ginebra ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabago sa lineup nila. Yung mga top players ay hindi babawasan pero yung mga bench players ay papalitan na. Kabilang na dyan itong si Jared Dillinger na mukhang ililipat dito sa Northport, Batangbiyar. May mga nagsabi na ito si Dillinger na magre-retiro yan sa Barangay Ginebra pero mukhang hindi yan ang mangyayari dito. Dahil mukhang ito si Jared Dillinger ay dadalhin dito sa Batangbiyar at magkakaroon ng kapalit. Siyempre, hindi na natin kailangan pang asahan na number 1 pick o starter ng Northport ang ipapalit dito kay Dillinger. Malamang ang gagawin niyan baka second round pick ang kapalit itong si Dillinger o di kaya naman si Dillinger ay ipapackage kasama ng iba pang players ng Barangay Ginebra para makakuha ng isa pang magagamit ni Coach Tim Cone. Marami ang nakapansin na maiksi ang rotation nitong si Coach Tim, matagal na yan. So ibig nito sabihin maraming players sa Barangay Ginebra ang pwede nang i-trade. Bukod dito kay Dillinger, malamang itong si Ralph Koo, yung kanilang rookie, itong si Jason David, itong si Bon Pesumal, si Sidney Omubere, at of course pwede na rin nila sigurong i-trade depende sa magiging sitwasyon yung iba pa nilang players na hindi naman masyadong nagagamit. Sa ngayon ito si Dillinger, alam natin matagal na yung hindi ginagamit ng Ginebra, kaya malamang isa siya dun sa mga players na maaalis na dito sa kanilang lineup. Ang tanong na lamang ay kung sino ibibigay dyan ng Northport na kapalit. Gaya nung nasabi natin, baka second round pick lang. Pero kung sasamahan ng iba pang players ng Barangay Ginebra, baka may makuha ang Ginebra na starter na itong Northport. Katulad nito si Xavier Lucero o si William Navarro. Hindi pa natin natitiyak pero maliwanag dito, itong si Dillinger ay hindi na magtatagal sa Ginebra. Itong Rain or Shine Elasto Painters ay nagre-reklamo na dito sa mga walang tigil daw na lopsided trades dito sa PBA. Kapag ini-interview itong si Coach Yeng Yao, madalas niyang nababanggit na itong nakaraang draft ay nagbigay ng oportunidad dito sa ROS na makatapat o makakuha ng mga players na makasasabay na sila ngayon dito sa SMC at MVP Group. Pero ang inaalala nitong si Coach Yeng ay baka yung mga players naman na naunang nakuha ay mapunta rin dito sa SMC at MVP. Siyempre ang tinutukoy niya na itong sila Stephen Hall, Christian David, itong sila Xavier Lucero at yung iba pa. Itong sila Shawnee Winston. Ang ibig niya sabihin dyan, baka magkaroon na naman ng mga lopsided trades pabor dito sa dalawang higanteng korporasyon. Sa ngayon, of course, alam natin na kadalasan ganyan nga ang nangyayari at ito ang dahilan kung ba't nagpoprotesta ito si Coach Yeng Yao tungkol dito sa nangyayaring mga lopsided trades. Dahil dyan, sinabi ni Coach Yeng Yao na palaging merong disadvantage yung independent teams katulad ng Rain or Shine, Phoenix at Converge pagdating dito. At yan din siguro dahilan kung bakit maraming mga kumpanya na gustong sumali sa PBA ang umaayaw na ngayon dahil dito sa mga lopsided trades na nangyayari. So sa ngayon hindi natin masasabi kung ito nga ay mapipigil pa. Pero hanggat merong control ng SMC at MVP Group dyan, medyo malabo itong mangyari. At ang tanong nga ng karamihan, hanggang kailan magtatagal itong Rain or Shine, Phoenix at Converge sa ganitong sitwasyon? Dahil syempre magastos mag-maintain na ng isang PBA team, daan-daan milyon ang ginagastos nila dyan para sila ay ma-maintain. At kung hindi naman nagkakampyon, katulad nitong Rain or Shine, matagal lang hindi nagka-champion, ay ang tanong ay hanggang kailan nila gagawin ito? Kamusta ba ang return on investment dyan? Yan ngayon ang tinitignan, hindi lang ng Rain or Shine, kung hindi ng iba pang teams.